Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At heto na po, ano pala, magandang umaga na pala kasi i-upload ko ito baka mga alas 5 ng umaga. So magandang umaga po sa lahat ng mga nagkakape dyan, sa mga nagtatrabaho na, nagsisimula ng mag-impake ng kanilang mga trabaho. It's a very good time na makinig kayo dito sa update ng mga vlogs natin. Okay? Ano ba yung pag-uusapan natin, no? Ito na nga, ipapakita ko sa inyo itong video ni Mayor Baste Duterte na sinabi niya, we have to fight, no? Kahit gaano sila makapangyarihan, we have to fight. Yan ang sabi ni Mayor Baste. Ipapakita ko sa iyo itong video na ito na sobrang mainit po, maanghang na mga salita ni Mayor Basti Duterte laban dito sa administrasyong bangag. Okay? Mamaya magre-react tayo dyan kasi nakakakilabot po ang mga pahayag ni Mayor Basti Duterte. At heto po, naglabas po ng video itong si Chavit Singson kung saan hinamon ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Okay? Challenge sa mga matatapang na mga senador, lalo na kay Erwin Tulfo. Yan, sinishare kasi ito ni Jesus Duque, yung vlogger, okay? Mamaya ipapakita natin yan kasi po, sapul na sapul itong si Erwin Tulfo dyan sa video na yan, okay? At ito, pag-uusapan rin natin itong si Attorney Rowena Guanzon, na sinabi ng Peanut Gallery na sa simulat sa poll, tama yung punto ni Attorney Rowena Guanzon. Okay? Na si Romualdez was the central figure all along dito sa korupsyon ng flood control. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importanteng mag-like and share para yung mga nanonood sa YouTube na hindi masyadong interesado sa mga political na mga usapin ay maano rin sila, ma-educate rin sila na ito pala ang tunay na mga nangyayari. Kasi marami dyan, dakdak lang ng dakdak, no? Binabanata nila si BP Sara without really knowing the context sa mga issues. Okay? So kaya importanteng mag-like and share eh. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, at kung first time mo dito nakabisita sa ating YouTube channel, this is Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi po, walang bayad ang mag-subscribe sa YouTube. Libre lang ang mag-subscribe, kaya pindutin nyo na ang subscribe button, okay? At kapag nakasubscribe na kayo sa ating channel, ay ang inyong mga cellphones ay ma-notify yan, ma-update kayo kung ano yung mga breaking news, mga balita at mga usaping impeachment trial ni VP Sara kung ano na ang mga kaganapan. Okay? Kaya importanteng mag-subscribe na kayo. Okay? So, having said that, uunahin muna natin itong si dating Governor Chavit Singson nagpalabas po ng mga ebidensya patungkol po sa mga palpak na mga flood control projects na nadismaya itong si Manong Chavit kasi hindi po natuloy yung sana ay ini-invite siya doon sa Blue Ribbon Committee na hindi yun natuloy. I don't know ano ang kanilang argumento, reason, bakit hindi nila tinuloy si Chavit Singson na may dala-dala pa namang mga mabibigat na ebidensya itong si Chavit Singson. Kitang-kita dito na halatang halata sila na hindi sila seryoso dito sa pagsugpo kung sino ang held accountable dito sa flood control scandal. Okay? Kasi mantakin nyo, pumunta na doon si Manong Chavit Singson sa Senado, handang-handa na siya ipresenta ang mga ebidensya
pero biglang hindi tinuloy yun. Oh, kaya hinamon itong si Erwin Tulfo na isa ring bangag eh. Isa ring salita lang ang ano eh. Anong tawag doon? Puro salita lang ang nalalaman pero wala naman sa ano. Mga Tulfo, wala na. Bad ano na ang Tulfo. Bad reputation na ang mga Tulfo. Magaling lang sila sa mga maliliit na tao pero sa mga big fish, wala silang bayag. Yan ang katotohanan. That's real talk. Okay? Real talk tayo. Sa mga nag-iidolo sa mga Tulfo, gising-gising na kayo. Okay? Kaya, eto po yung video. Okay? Sapol na sapol si Erwin Tulfo dito. Papakita natin. Play. Sa mga matatapang nating senador, lalong-lalo na kay Erwin Tulfo ng Blue Ribbon. Ito ang sabi ni Manong Chavit sa inyo. Kung kailangan nyo ebidensya, eto na mga senador. Ebidensya to. Ayaw nyo akong tanggapin na tumestigo sa Senado. Pinapakita ko ulit. Ito ang mga project sa Ilocos Norte. Bakit Yan ha. Mga projects yan ng Ilocos Norte. Alam naman natin kung sino ang baluarte dyan sa Ilocos Norte. Kaya pala, hindi tinatanggap itong si Manong Chavit kasi Ilocos Norte pala ang hawak-hawak ng mga ebidensya nitong si Manong Chavit. Di ko matatamaan dyan sa Ilocos Norte. Ha? Di sa pool. Diba? Lagot ang bangag na ito. Ayan Erwin Tulfo. Takot ka. Hindi mo tatanggapin itong si Manong Chavit? Takot ka. Wala kang bayag. Magaling lang kayo sa mga kabit-kabit na mga issues. Magaling lang kayo sa mga ordinaryong tao, 'di ba? Papagalitan ninyo yung mga problema ng may problema. Ngayon lang namin nare-realize na ang mga Tulfo matapang lang sa mga kaya nila. Pero yung mga malaking mga politicians, yung mga malalaking tao, yung mga congressman, yung mga speaker of the house, yung mga presidente ng Pilipinas, hindi nyo kaya, wala kayong bayag. Di ba? Rafi Tulfo, na-discourage na ako yan. Dati, idol natin yan. Erwin Tulfo, idol natin yan. Mga tinutulungan nila dati. Akala natin matapang. Sabi pa, akala natin kung ito yung magiging government official, talagang walang sinasanto ito, walang pinipili. Ano na? Nung kayo na ay naging senador, pinagkakatiwalaan kayo ng taong bayan at nandyan na kayo sa Senado, ano na ngayon? Ano na ngayon ang ginagawa ninyo? Wala na. Yung promise ninyo sa taong bayan, wala na. Ano nangyari? Isa rin kayo sa mga humahalik sa mga puwet ng mga senador, mga malalaking big fish, di ba? kayo? Pag iba nagsalita, sinukulong nyo. Eto, ebidensya. Distrito ni Congressman sa Sandro Marcos. Ebidensya ito. Bakit didemanda yung mga engineers? Pag dinamanda nila yung mga engineers, siyempre sisigaw sila. Ayan klarong-klaro yan. Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Maliwanag. Ng mastermind, Bongbong Marcos, saka si Martin Romualdez. O ano? May ebidensya si Manong ayaw niyong papuntahin sa Senado para mag-testigo. O ngayon, inilabas na niya. Nasa kanya mga ebidensya. Nasa vlog niya. Inilagay ko rin, pinost ko rin dito sa account ko. Panoorin nyo ng kabuuan. Yan ang challenge niya. Ombudsman. Galaw-galaw doon sa mga kakampi ninyo. Para naman, hindi kayo magmukhang peanut gallery. Binabanatan si Martin, pero hindi si Marcos. Sayang ang bayot! Di ba? Harap-harapan na yung ebidensya, Ombudsman Remulla, ano na? Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee, ano na? Tapos, pinakulong pa ninyo si Marcoleta na yun na sana ang susi para mahuli
mabuking itong mga korupsyon na ito, sagabal si Marcoleta. Hindi pinakulong nila. Wala talaga. Ganyan na ang Pilipinas ngayon, guys. Ha? Nakakatakot na po itong administrasyon na ito. Kaya simula ngayon, no? Kayong taong bayan, mag-isip-isip na kayo. 2028, kung gusto ninyo mahinto itong massive corruption ng ginagawa ng gobyerno, alam nyo na kung sino yung dapat hindi iboto at alam nyo kung sino ang dapat iboto. Ganun lang kasimple. Di ba? Ano lang, sa 2028, huwag kayong bumoto doon sa mga congressman, mga senador at presidente na alam natin na ayaw maimbestiga itong Blue Ribbon Committee. Simple lang. Doon tayo sa mga government officials na iniangat po ang pangalan ng mga Duterte. Kasi mga Duterte lang ang may kaya eh. Mga Duterte lang ang mga matatapang at may malasakit sa mga Pilipino at sa mga taong bayan. Let's be frank about it. Okay? Sus, itong administrasyong Marcos, wala. Ayuda dito, ayuda doon. Pinamukha ninyo sa taong bayan na mahirap ang taong bayan? Ha? Na yung mga ibinibigay ninyong mga ayuda, mga pera rin naman yan ng taong bayan? Naiinsulto ang mga taong bayan. Ha? Iniinsulto ninyo ang taong bayan sa pamimigay ninyo ng ayuda. Because, anong mafe-feel nila? Umaasa na lang ba tayo sa gobyerno? Hindi na ba tayo mabigyan ng marangyang buhay? Ha? Disenteng pamumuhay itong gobyernong ito? Itong gobyernong ito, gusto nila na aasa tayo sa kanila? 'Di ba? Nung panahon ni former President Duterte, yung ayuda talagang okay yon kasi pandemic, hindi makalabas yung tao. Pero ngayon, wala. Lugmok ang ekonomiya. Para hindi magalit ang taong bayan, mamimigay sila ng ayuda. What happened? Bigay sila ng bigay ng ayuda. Anong nangyari po sa Anong nangyari sa ratings ni BBM? 'Di ba? Akala siguro ni BBM tataas ang rating niya kasi namimigay siya ng ayuda. Hindi. Every time na magbigay ka ng ayuda sa mga tao, iniinsulto mo ang tao. Nafi-feel nila na pulubi sila sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Ha? Kaya kayong mga laging naniniwala sa mga dilawan, pulahan, mga loyalista, kayo mga loyalista, magising-gising naman kayo. Magising-gising naman kayo. Ha? Pera ninyo ang kinukurakot nila. Pera ninyo ang ibinibigay ng ayuda na ito. Diyan pa sa ayuda, ang dami pang korupsyon diyan. 'Di ba? So, wala. Yan ang katotohanan. Magre-real talk tayo. Itong bansang Pilipinas, wala talaga. We have a government na palpak. So, kailangan na natin na palitan ito ng 2028. Ang kakapal nga ng mukha eh. Gusto natin silang mapalitan ngayong 2028, todo naman silang papa-impeach ni BP Sara. Kasi alam naman nila si BP Sara, yan ang gusto ng taong bayan. Hindi nyo ma-accept yan hanggang ngayon. Okay? Hindi nyo ma-accept. Kaya itong pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, ito ay video na Attorney Rowena Guanzon is right all along. Okay, ito po, panoorin natin ha. Yung iba dito, hindi man sang-ayon sa peanut gallery na opinion, pero hindi po ito patungkol sa peanut gallery. Patungkol po ito sa opinion ni Attorney Rowena Guanzon, no? Na naniniwala si Attorney Guanzon na yan si Martin Romualdez ang may
dapat ma-accountable for the corruption of the flood control. Ito po, panoorin natin. Let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. Martin Romualdez attempts to make us believe that his participation in this anomalous budget, where there are hundreds of billions in unprogrammed funds that were used for ghost flood control projects and substandard projects, was limited to his being a speaker. He was not even in the small committee. And then, dinidiin niya si Chis Escudero. Sinasabi niya, si Chis Escudero ang may kagagawan nun, si Zaldico. Wala nga ako dun. But let us not forget, that is a very powerful speaker. Ang scope of power ni Martin Romualdez ay hindi lamang sa district niya, kundi sa buong House of Representatives na kahit nasabihin mo chair pa yan ng mga iba't ibang committee are still under his supervision and control. Sinasabi niya na, ito lang yung participation ko. But Martin, as a good lawyer, and probably practiced criminal law, should know that the charge of the ombudsman here is conspiracy. And in conspiracy, the act of one is the act of all. And Zaldico is saying that he was instructed by Martin to do this and do it this way. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Not only to achieve this goal, but how to go about it. In fact, was so smart that he did not even appear in the small committee, which is normal. I mean, usually the speaker doesn't really go to the small committee. That's why dinidiin niya na si Chis Escudero lang at si Zaldico ang gumawa niyan. But don't forget, mga kababayan ko, he misleads us because this is not the Martin Romualdez that people see in public, in the House, in the way the congressmen kowtow to him. They practically look at him as a god, hopefully with a small letter G. So he portrays himself as a minor player in the preparation of the budget. In fact, Martin says, I was not present in the small committee. True, he was not present because he sent Zaldico there. Siyempre, wise siya. So that if there's any, problem later, Zaldico will be the sangkalan. That every time that Zaldico made moves in the small committees, these moves were not without Martin's direction, order, and control. The act of one is the act of all. At ang simula ng conspiracy na ito ay hindi naman dun lang sa pag-implement na ng DPWH kung saan nag-rig na sila ng mga bidding-bidding nila, kung hindi sa paggawa mismo ng budget niya yan sa Committee on Appropriations under the supervision and control of Martin Romualdez at by Zaldico. Pinili niya yan si Zaldico. Pinili niya yan for his own reasons dahil loyal niya lieutenant at marunong mambraso sa mga congressman at sa DPWH dahil dating ang kontraktor si Zaldico. Marunong na siya dyan sa mga kickbackan na yan bago pa siya naging congressman. Itong ombudsman finally filed charges against Martin Romualdez. Pero sabi ni Martin, nilalabas daw niya yung kanyang mga papeles, ganyan. Well, wala naman tayo nakikita sa internet. But for sure, the ombudsman already released the complaint charging Romualdez with plunder kasi over 50 million ang mga kickback. Kasi nag-receive siya eh. Hindi pwedeng, wala naman ako doon sa bidding. Hindi ko naman alam kung sino yung mga contractor na yun nga na nanalo eh.
ang point sa plunder na saan siya nag-participate is from the beginning, alam niya na magkaka-kickback siya doon sa ghost flood control projects at substandard projects na yun. And he received. And that's why Saldi said he delivered. And Martin Romualdez received in his house. How can you even deny na hindi mo na-receive yan, Martin? Ay, bahay mo yun eh. Eh, nadidescribe pa nga ng mga bodyguard ni Saldi ko kung ano itsura ng bahay. Yun namang bahay. Di ba? Halatang halata. May picture. Bakit mo naman i-deny yun? May picture yun, di ba? Sa Tamarin, nabagsakan ng mga kickback, yung mga katulong ay may statement na dumating si Saldico at sabi ni Saldico, ay kailangan na kayong umalis, yung occupant. Kasi ako ang contractor dito, renovate ko pa ito. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Ayan, Speaker no? Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Tama po yun. Tama po, sir. Not Grabe. Saldico, but Diskaya. Si Diskaya ang na-identify ng mga helpers. And hindi ba si Diskaya, yung mag-asawa, sinabi nga nila na na-deliver sila ng mga kickback money at sinasabi ng mga DPWH na nag-receive na para yun sa taas. Ang pagkaintindi nila, para sa taas, para kay Martin Romualdez at sa mga DPWH na mga opisyales. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually Ang kapal ng mukha mo, magde-deny ka pa. Di ba? Ang kapal ng mukha ang nagde-deny ka pa. Harap-harapan na yung ebidensya. Harap-harapan na yung mga witness. Magde-deny ka pa. Ombudsman Remulla, ano na? accountable can walk away clean. The scapegoat strikes back. This is when he now threatens to spill the beans on this administration, and I think this is what irked Ombudsman Boying Remulla some more. I mean, all the more, he is going to throw the books at him. Ayan ha. So, grabe yung paano pinaintindi ni Attorney Rowena Guanzon ang doon sa na vlog na yun ha. Oh, magaling. Ang sa akin lang naman kasi magsosona na si BBM ngayong Lunes eh. Ewan ko lang kung diyang sa sona na yan, dadalo ba si Martin Romualdez? Kasi ang laman ng balita kahapon at ngayon na si Martin Romualdez di umano ay may kaso na. Ewan ko lang kung propaganda na naman ito, pero kailangan talaga makita ng taong bayan na si Martin Romualdez, makulong. Yun talagang kung ano yung ginawa nila kay Marcoleta, na kasi kung tutuusin yung nangyari kay Jinggoy, nangyari kay Mike Defensor, at nangyari kay Marcoleta, nung nakita ng taong bayan na nakaposa sila, nagalit ang taong bayan. Nagalit sila. Kasi sabi ng taong bayan, bakit itong mga taong ito ang pinupusasan ninyo? Bakit itong mga taong ito ang nakikita naming nakukulong? Hindi ito. Hindi ito ang mga taong gusto naming makulong. Ang gusto ng taong bayan na nakaposas at nakakulong, si Martin Romualdez at si Zaldico. Kung po pwede pa lang, ang presidente nga rin eh. Kaso lang, may immunity ang presidente. Di ba? Magne-negative rating kaya si BBM kung ayaw na ng taong bayan sa kanya? Di ba? Ayaw na. Kaya, yan ang gustong makita ng taong bayan. Si Martin Romualdez. So, ang tanong, ngayong Lunes, dadalo ba si Martin Romualdez sa SONA? Kasi, magmamayabang na naman yan si BBM during the SONA. Na sasabihin na naman niya, tingnan ninyo, pinakulong ko ang mga ganito, ganyan, na mga patungkol sa corruption. Ewan ko na lang. So, heto, pakinggan natin ang matinding speech nitong si
Mayor Basti Duterte. Ito po. So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Ayan ha. Yun yung highlights. Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own. And our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Tama na. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids?
A worst one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Pero maluoy tayo, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... At yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already. And look at our environment, look at the people. People are still suffering, people are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, negative 27. Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people are already the people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? Bagsak. That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo ano ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Ug maayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Mabuhay ka, Mayor Basti Duterte. Lahat ng mga sinabi mo, Mayor Basti Duterte, no? Lahat ng sinabi ni Mayor Basti Duterte, real talk 'yun. Yun ang katotohanan, real talk. Itong administrasyon na ito, kaya negative 27 itong si BBM, it's obviously the effect of yung mga promises na hindi natupad. Yun ang pinakauna. Kasi si BBM, pinubudol niya tayo
sa mga speeches niya na ganito na yung nagawa ko. Oh, I will give you an example. Yung nagmamayabang siya doon sa flood control projects na 5,500 na yung flood control na nagawa. Ano nangyari? Only to find out, to make the long story short, nakurakot yun. The biggest corruption in the history of the Philippines. In the history of the Philippine government. Kaya ang tao ngayon, as much as possible, kung po pwede pa lang, palitan na. Now na talaga. Paano yan? Binoto yan ng tao. Hindi naman umuubra yung mga rally-rally. Hindi na, kasi yung rally, ginugulo kasi ng mga dilawan, mga pulahan. Hindi magkaisa. So, hindi talaga maka-people power. Hindi makaporma yung mga rally para tama si former President Duterte at si VP Sara nung sinabi nila na hindi na yan bababa. Yan ang delikado sa mangyayari sa 2028. Gawa nila ng paraan na hindi po magkaroon ng eleksyon sa 2028. Yan ang delikado rin. Kasi meron silang mga plan eh. Yung impeachment, okay? Yung impeachment. Kapag si VP Sara ay hindi po ma-impeach, no? Kasi tagilid sila eh. Tagilid sila in the sense na hindi talaga nila makukuha. Kahit bali-baliktarin mong isipin, hindi talaga nila makuha ang 2/3. So, si VP Sara, Vice President pa rin at makatakbo siya sa 2028. Kapag mangyari yan, na hindi ma-impeach si VP Sara, ang delikado, charter change. O gagawa nila ng paraan na i-extend yung i-postpone ba nila yung election? Kasi kung atin pong laliman ang ating analysis, hawak po ni BBM ang COMELEC ngayon. O kung anong utos ni BBM sa COMELEC, nasasabihin, i-extend muna natin. Gagawa sila ng reason na i-extend muna natin kasi may nagka-problema, siguro walang budget or depende na yan kung paano nila pwedeng mangyari yan, no? Di sa pinangunahan natin inilahad ko lang ang posibleng mangyari. Okay? Kaya itong mga leaders ng mga Duterte, Mayor Basti Duterte, VP Sara, at lahat like itong si Senator Marcoleta, lahat ng mga leader na kaalyado ng mga Duterte, no? Ang naka-align sa mga Duterte, yun po ang ating pakinggan. Okay? Yun po ang ating pakinggan. Why? Kasi sila yung nakakita, sila yung mga nakakita kung papaano binabalahura itong bansang ito. Sila yung nakakita kung paano sila hinaharangan para sa 2028. Kasi itong mga nakaupo ngayon ay talagang gahaman po sa kapangyarihan. Hinuhut-hutan nila ang pera ng taong bayan, which is tayo, taong bayan. Araw-araw po tayong nag-share ng tax natin. At yung tax natin na pupunta ito sa mga infrastruktura, sa ating healthcare service, 'di ba? A collective effort ng taong bayan para uunlad ang bansa natin, para babalik rin ito sa atin, hindi na nangyari kasi lahat
kinuha na nila. Okay? Lahat inano na nila. Kung sa Bisaya, pagikawat na nila tanan. So ayan no, maganda yung punto ni Mayor Basti Duterte. So libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion sa mga nanonood ngayon at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like na lang, paki-share na lang po sa mga nanonood at sa yung mga first time at hindi pa nakasubscribe dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.